Sa dinami-dami ng mga tao sa Metro Manila, hindi maiwasan pag-aagawan sa pangailangan tulad ng pagkain, sa tubig, sa kuryente, sa espasyo. Sa liit nito, patuloy na magkukumpulan ng maraming Pilipino, unang-una dahil ito ang sentro ng kabuhayan at urbanismo sa bansa. Ngunit, ano na lang mangyayari kung patuloy na lulubo at dadami ang mga taong nais manirahan dito sa Maynila? Dadami malamang ang mga bahay, magsusulputan itong para mga kabote, gayon din ang mga gusali. Mababawasan tayo ng mga lugar para sa ating mga natural na parke. Sisikip at patuloy na magbabara ang mga syudad pati na ang mga kalsada. Kumpara natin sa ibang bansa tulad ng Hong Kong at Singapore, mas maliit di hamak ang mga bansang ito kaysa ating bansa. Ngunit kapansin-pansin ng kaayusan ng kanilang syudad, maayos nilang nagagamit at napupunan ang kanilang mga espasyo. Kapansin-pansin dito o kanilang mga nagtataas sa mga gusali o mas kailala bilang skyscrapers. Sa iba pang panig ng Asya, nauuso ang pagtatayo ng mga skyscraper. Unang-una dahil ito ang solusyon ng tao para mapunan ang pangangailangan sa espasyo. Gusto na nagtatayo sila ng mga syudad na imbis na palawak ay patayo. Vertical urbanism ika nila. Mas maliit na espasyo, mas maraming tao. Isa ring solusyon ng mga skyscraper sa pagpigil ng paglala ng polusyon gamit ang mga makabagong teknolohiya. Dito sa Pilipinas, solusyon na marahil ang skyscraper sa lumalalang urban sprawl. Ngunit, ang tanong, posible kaya ito? Kung sakaling magpropose ka ng skyscraper, ano at paano? Ano-ano sa palagay mo ang mga dapat isaalang-alang? Ito ba ay may saysay? Iconic ba? Gaano kataas? Ano nga ba? Location. Importante ang lokasyon. Nangangahulugan ito ang pag-isalang-alang ng tamang lugar ng pagbabagay ng development ng isang mixed-use high-rise development. Kailangan akma ang zoning sa gustong itatayong skyscraper. Kailangan accessible o yung madaling marating ng mga taong magagamit o maikinabang sa gusali. Gayun din ang pag-consider ng environmental factors tulad ng pagbaha o lindol. Ang proposed skyscraper ay located sa Taguig CBD o sa Global City. Ang naturang lote ay gagamitin ay nakazone as mixed-use development ayon sa CLOC ng Taguig. Ang main access ng rote ay sa Merit Road na siyang daraanan din ng mga public utility vehicle. User. Ang proposed skyscraper ay may layuning magbigay ng trabaho at makabagong uri ng pamumuhay para sa mga Pilipino at mga dayuhang bibisita sa bansa. Magsisilbi itong isang malaking community o megastructure na may mga functions na siyang magbibigay ng ilaw sa mga pangunahing pangangailangan ng tao, ang tirahan at trabaho. Ang target users ay pwedeng manatili sa loob ng ilang araw nang hindi kinakailangan lumabas pa ng gusali para bumili ng pagkain, magtrabaho o magliwaliw. Ang proposed skyscraper ay mahati sa 5 zoning. Una ay ang podium na naglalaman ng shopping mall, medical center at leisure area. Sumunod ang lower zone ng tower, ang mga leasable spaces para sa opisina. Ang middle zone ay para sa 5-star hotel at ang higher zone ay para sa residential at observatory deck. Design concept. Concept at design. Ang concept at design ng skyscraper ay kinakailangang iconic at magsisilbing landmark para sa bansa. Dapat ay may purpose din ang concept at design approach na gagamitin. Sa proposed na skyscraper, ang design concept ng building envelope ay inadapt sa itsura ng black coral. Ang black coral ay isang uri ng endemic na species ng coral sa Pinas. Ang itsura ng mga sanga-sangang katawan nito ay ginamit na inspirasyon sa skeleton ng structure. Bukod sa itsura, importante rin ang magiging hugis ng gusali. Upang maiwasan ng impact ng malakas na hangin, ang hugis ng gusali ay ginawang oval or elliptical upang sa gayon ay makontrol nito ang wind load at velocity. Sustainability aspect. Yung radiant cooling system. Alam ko na may Alam na-research niyo, ako. alam niyo ba yung radiant cooling system? Yes. Ba yan? Yun yung yung nagbibigay ng plant ng radiant heat. Diba? Okay siya. Radiant cooling. Ang system na ito ay gagamitin sa proposed na skyscraper upang makatipid sa pagkonsumo ng cooling power.
kaya mas maliit na porsyento ng power consumption at kuryente ang matitipid. Ang system na ito ay hydronic, kung saan gumagamit ng plenum o chilled water na dumadaloy sa ceiling at slab ng gusali. Ang mga chilled ceiling na ito ang siyang nagkukondisyon ng airflow sa loob at pumipigil sa sobrang lamig o thermal discomfort. Para mas maiging ma-integrate ang system na ito, pwedeng i-combine dito ang displacement ventilation. Ito ay lumang method ng ventilation na mainam sa mga malaking spaces tulad ng offices. Sa method na ito, pinagtatagpo ang fresh air at ang radiation mula sa tao, mesa, computer at iba pang bagay upang mag-form ng convection at ma-regulate ang indoor ventilation. Mula sa convection, ang excess heat air ay ma-exhaust at dadaloy sa mechanical floors kung saan i-harvest ito as heat energy na magde-dehumidify sa fresh air mula sa turbine. Magpuproduce ito ng condensation na nagsusupplement ng tubig para sa future uses. Alam niyo, may naisip ako dapat siguro lagyan natin na isolated place and number system. Alam niyo yun? Yun yung pampatibay ng foundation sa file system naman yun. Yes. Tapos, pampatibay ng space name, hindi mo mataas yung space paper na yun. Tingnan niyo yung mini. Ang base isolation ay isang pamamaraan o teknik na gagamitin sa building construction para gawing earthquake-proof ang isang buong ekstruktura. Ang isang malaking gusali o skyscraper ay nahati sa dalawang parte. Ang superstructure na siyang binubuo ng katawan ng gusali at substructure na nasa ibabang parte ng gusali na binubuo naman ng pundasyon. Kadalasan, ang pundasyon na nasa ibabaw ng substructure ay ina-isolated o nilalagyan ng roller, rubber, o metal na spring na siyang gagalaw sa indayag ng lupa kapag lumindol. Ang superstructure naman ay lalagyan ng damper na siyang mag-a-absorb ng seismic shock at ang pinakapundasyon ay gagamitan ng mat footing at foul footing sapagkat naturang malambot ang lupang katitirikan ng gusali. Ako na research, ang gagamitin natin dun sa windows natin, low E-glass para dun sa wall. Para yung heat dun sa labas, hindi pumasok dun sa loob. Tapos dun naman sa mismong natin, skyscraper, ang gagamitin natin, double pane glass naman. Para yung heat, i-convert niya sa water vapor. E-glass at double panel glass. May dalawang functions ang e-glass na gagamitin sa pasad ng proposed skyscraper. Una yung heat absorbing panel, pangalawa ang heat reflecting panel. Sa mall, residential at hotel, gagamitin ng single pane e-glass para maiwasan ang pagpasok ng init sa gusali. Sa office, mainam na gamitin ng double panel e-glass upang matrap ang init sa cavity ng bintana. Ang ito doon sa magde-dehumidify para sa hangin ng ventilasyon. Bali, very common na to. Alam naman natin to yung tinatawag na rainwater harvesting facilities or system. Bali, ano ang purpose niya? Ang purpose niya, una, for irrigation. Alam mo yun? Siyempre! Yung mga ginagamit na nire-recycle yung nakolek na rainwater para pwede siyang magamit for sprinkler system. Tapos, pangalawa, pwede rin siyang gamitin sa landscape features. Pwede siyang gamitin yung mga waterscape natin, ganun. Pangatlo, in the future, pwede na rin siguro siyang gamitin for potable water, ganun. Rainwater harvesting system na magko-collect ng mga rainwater para i-store sa water storage tank para magamit pang muli para sa irigasyon, landscape features, at sa posibleng source of potable water. Makikita ang mga panel na ito sa park na kung saan ito ang magko-collect ng water at the same time, ito ang magsisilbing shed o silong para i-protect ang mga tao sa rainfall o tubig ulan. Robotic car parking. Parking system na ginagamit para ma-maximize ang space at upang lalong dumami ang mga parking slots. Maiiwasan nito ang paglalagay ng ramp at circulation pathway. Mapipigilan din ito ang air pollution galing sa mga sasakyan.
Gagamitan ng multi-parking system, gagalaw ang robotic tray in lateral motion. Mapipigilan nito ang pagkakaroon ng dead end, checkpoint at pagkakatrap ng sasakyan. Ang aming dinisenyong skyscraper ay may available parking slot na 1,352 para sa mga sasakyan. Difficult to approve and costly to build, thereby limiting their adoption. Boomerang is the first company to marry the efficiency of automated parking with the peace of mind of a conventional concrete garage. Each Boomerang garage is engineered with enough spacious loading bays to quickly absorb peak traffic flows. After the driver exits the loading bay and activates the kiosk, the external door closes and the vehicle dimensions are measured. The inner door then opens and Boomerang's robotic valet rolls in to lift the galvanized steel tray the vehicle is parked on without touching the vehicle. Since each robotic valet rolls on concrete instead of rails, robots can pass by each other, thereby relieving the contention for vehicle lifts that slows down rail-based systems. Other than Boomerang's patent-pending technology, everything else about the system has been used in factories around the world for the past 30 years. The use of conventional concrete slab construction resolves all structural and fire safety concerns that have plagued rack and rail systems in the past. As an omnidirectional robot, each robotic valet can turn on any floor, park cars in both parallel and perpendicular position, and work around almost any obstacle. The robotic valet's unique ability to slide under cars from the side enables 66% of the garage to be filled before the possibility occurs of needing to move another car to retrieve the target vehicle. Since each robotic valet can move laterally underneath any row of cars, this eliminates the bottlenecks and single point of failure found in rack and rail systems which have only one lane of lateral movement. Better still, the Traffic Master software that coordinates each robotic valet's movements can speed retrieval by calling in more robotic valets to assist. The robotic valet's unique ability to travel from floor to floor, simultaneously acquire multiple cars, and shift cars laterally to clear an exit path saves minutes from each multi-move retrieval. This results in less equipment and lower costs than would otherwise be necessary in a rack and rail system to attain similar retrieval times. If the adjacent space is not empty, obstructing cars can be temporarily staged in the center transit aisle and restored once the target car is on the lift. Unlike rack and rail systems, which require technicians to wear a safety harness to repair broken machinery suspended high in the air, any building personnel can tow a disabled robotic valet out of the way and resume normal operations. Boomerang's robotic valet is the first system to deliver on the full promise of automated parking, providing both a better parking experience and increased density, along with the safety, reliability, and low cost of ownership that owners demand. Prefabricated at modular constructions. Ito ay mabilis, mas convenient at mas makabagong paraan ng construction kung saan ang bawat parte o elements ng structure ay binubuo sa factory at idinedeliver na sa construction site para buuin na parang Lego. Ang isang modular piece ay naglalaman na ng floor slabs, underfloor cables at pipes. Makatutulong ang pamamaraan ito upang mabawasan ang carbon footprint ng structure bago pa man ito mabuo. Wind turbine. Isa itong device na nagko-collect ng fresh air na nakakatulong sa dehumidification at pag-convert ng wind energy to mechanical energy para mas maging energy efficient ang ating building. Mega columns. Malaking column na nagbibigay strength at suporta para maging mas matatag ang skyscraper. Exoskeleton system. Structural system na nagbibigay support sa structure mula sa exterior nito. Ito ay mainam upang malimitahan ang paggamit ng mga internal columns at mas maging flexible ang mga spaces sa loob nito. Central core system. Isang malaking mass ng reinforced concrete structure na may komplikadong plano ng mga utilities at service facilities tulad ng elevators, fire exits at mechanical floors. Ito rin ang nagsisilbing central support ng gusali. Ang core ay naglalaman ng system of elevators, freight elevators, pressurized stairs, panic rooms, chute system at mga mechanical at electrical rooms. Elevator systems.
Ang mga elevator na ginamit sa skyscraper ay nahati sa dalawa. Una, ang express elevators na naghahatid sa mga users sa Sky Lobby kung saan muli silang sasakay sa mga local elevators na maghahatid naman sa kanila sa kanilang destination floors.
Layunin ng project na ito na gumawa ng isang komunidad base sa vertical urbanism ng skyscraper. Malaki ang tulong ng mga skyscraper sa bansang tulad ng Pilipinas na may maliit na espasyo para sa mga gusali. Miniminimize sa skyscraper ang footprint ng construction, nakatutulong sa kalikasan sa paggawa ng mga artificial na parke at vertical landscaping. Gayun din ang solusyon nito na madagdagan ang public space at flexible spaces para sa ating sumisikip ng mga syudad. Magandang simula ng skyscraper sa paglagaw ng makabagong urbanismo. Makatutulong din ito upang mapalago ang pagpapanitili ng kalinisan at mapaunlad pa natin ang ating bansa.